Muling naalarma ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga inilatag na floating barrier ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal. At iginit ng PCG delikado ito dahil pwedeng masira ang mga maliliit na mga bangka. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads? Yes, Alex, nabuking nga ng mga taga-Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paglalagay ng Chinese Coast Guard ng mga floating barriers sa Bajo de Masinloc. Ginagawa raw ito ng Chinese Coast Guard tuwing nakikita na maraming mangingisdang Pinoy sa lugar. Mismong mga mangingisdang Pinoy ay hinaharangan ng Chinese Coast Guard na magkapasok sa Bajo de Masinloc para magkapangisda. Patunay dyan ang nadiskobring floating barrier o mga boya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ginawa nilang maritime patrol sa lugar nitong nakaraang linggo. According to the Filipino fishermen, every time na merong mga nakikita ng China Coast Guard na maraming Filipino fishermen na nangingisda sa immediate surroundings ng Bajo de Masinloc, saka sila naglalatag ng barrier na to. 300 metro na mga boya ang nadiskubre nila sa timog silangang bahagi ng Bajo de Masinloc. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea issue, delikado ito dahil pwedeng masira ang bangka ng mga mangingisda. We also use at least underwater camera to check kung ano ang nasa ilalim ng barrier na to. So, meron siyang maliliit na buoy na nagpapalutang dun sa barrier. And then, merong dalawang patong na makapal na parang lubid siya na with a diameter of at least 1.5 to 2 inches yung diameter na dalawa. Na pinagpatong siya na meron namang net. No? So, ang tendency, if you're going to insist in proceeding dun sa shoal, maaaring kainin ng propeller mo yung mga net na nasa ilalim ng floating barrier. It is a navigational hazard in a way na hindi ka naman talaga, speaking of buoys, buoys are basically used as an aid to navigation to support the mariners na i-identify yung mga dangerous area. Pero itong pagkakataon na to, they are using floating barrier para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Kasabay ng nasabing maritime patrol ay namahagi rin ng BFAR ng ayuda gaya ng grocery items at fuel subsidies sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Pero ayon kay Tariela, nagkaranas sa mga taga-BFAR ng radio challenges mula sa Chinese Coast Guard at tinangka pa silang paalisin. Pero nanindigan aniya ang mga taga-BFAR kaya naging matagumpay pa rin ang misyon. Inireport na ito ng PCG sa National Task Force for the West Philippine Sea at hihintayin din nila ang magiging rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Justice dahil hindi naman daw nila pwedeng basta alisin ang mga nasabing boya. Sa panig ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na makikipagpulong muna siya sa PCG, DFA at Office of the Solicitor General patungkol rito. Pero sa kanyang opinyon, may paglabag rito ang China. Within our economic zone, exclusive economic zone, then we will just declare it to be such and that it's a violation of our right to exclusive economic zone and we can remove the same. We are interfering with something that has been granted to us in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea. If it's an exclusive economic zone, then that is an interference in our activities. Samantala, natagpuan naman sa Sandy Cay 2 Island ang tambak ng mga durog at patay ng corals. Ang Sandy Cay 2 ay isa sa 4 na sandbar na malapit sa Pag-asa Island, sakop ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Wala pa namang opisyal na pahayag ang PCG patungkol rito. Pero bago ito, una nang napaulat ang pagkadurog ng mga corals sa ilalim ng Rossel Reef at Escoda Shoal na pinaniniwalaang gawa ng China. Bilang tugon naman sa sinasabi ng China na gumagawa lang umano ng political drama ang Pilipinas, iginiit ni Tariela na lahat ng kanilang mga inire-report sa publiko ay suportado ng mga larawan at video kaugnay ng kanilang ginagawang pagpapatrolya. Sa panig naman ng DFA, tiniyak nila na gagawa sila ng hakbang para matiyak na mapapangalagaan ang soberanya ng Pilipinas at maging ang karapatan ng mga mangingisdang Pinoy para maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Balik sa iyo, Alex. Okay, Mads, yung plano sana ng ating BFAR at Coast Guard na tumungo dyan sa mga lugar na yan ay para mamigay ng fuel subsidy. Natuloy ba yun? Naibigay ba sa kanila?
Yes, Alex, hindi sila nagpatinag, nagkaroon ng radio challenges para sabi ni Commodore Toriela, naging matagumpay pa rin yung kanilang pamamahagi ng relief supply sa mga mangingisda ron at maging yung pagbibigay ng fuel subsidy. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa Philippine Coast Guard. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.